Nagiging usap-usapan sa ngayon ang submarine project ng Philippine Navy matapos mag-offer ang South Korea ng kanilang pinakabagong disenyong submarine para sa Pilipinas na kung tawagin ay Jangbogo 3 PN Diesel Attack Submarine na sinasabing pinakamagandang offer na submarine ng South Korea sa Pilipinas. Ang offer na ito ng South Korea ay panapat sa offer ng France na pangunahing pinagpipilian sa proyekto na kung tawagin ay Scorpion-class diesel attack submarines at maraming bansa na rin ang gumagamit nito katulad na lang ng Brazil, India at bansang Malaysia at laban sa offer naman ng Spain na S-80 attack submarines na isa rin sa pinakabagong offer sa proyekto ng Navy. Matindi ang labanan ng tatlong bansa para makuha ang proyekto ng ating Navy at dapat pag-aralan ng mabuti ng ating hukbong sinatahan dahil ito ang pinakaunang beses na magkakaroon ng submarines ang Pilipinas sa buong kasaysayan nito at ito na rin ang pinakamagastos na proyekto sa buong AFP Modernization Program. Base sa impormasyon, nasa 70 billion pesos ang magiging budget para sa proyektong ito at kahit sabihin nating kayang-kaya ito ponduhan ng Philippine government, magiging malaking hamon naman ang pagmimintina sa mga assets na ito kaya karapat-dapat lang na huwag madaliin ang proseso sa pagbili ng ganitong vessels. Ngunit sa kabila ng bagong offer ng South Korea, hindi naman nababahala dito ang France at nakipagkita pa ang French ambassador kay bagong Department of National Defense Secretary na si Gibo Teodoro Jr. at nangako silang tutulong sa lalong pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Isa na nga dito ang pagpapalaki at pag-upgrade ng naval base ng Philippine Navy sa Subic at base sa inilabas na larawan ng isang French shipbuilding company, ito ang magiging itsura ng naval base kapag natapos na ang upgrade at kung inyong makikita, magkakaroon ito ng 4 na pier na kung saan mas maraming warships at submarines ang makakadaong at iba pang mga importanteng pasilidad na mas magpapaganda ng operasyon ng Philippine Navy. At base sa larawan, makikita ang dalawang French-made warship at inaasahang mag-o-offer din ulit ang France ng kanilang Navy vessel para sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program dahil isa sa target bilhin ng Navy ay ang tinatawag na Air Warfare Frigate na mas sitik sa armas at mas malaki kumpara sa kasalukuyan at paparating na mga barko ng Pilipinas. Ang barko na ito na inaasahang i-offer ulit ng France ay ang tinatawag na Gowind-class frigates na in-offer din noon ng France sa Pilipinas para sa Philippine Navy, ngunit natalo laban sa HDF 2600 design ng South Korea na kung tawagin sa ngayon ay mga Rizal-class frigates. Pagdating sa performance, di hamak na mas maraming kapabilidad ang Gowind-class dahil armado ito ng isang Bofors 57mm main gun, 2 30mm autocannon, 16 na surface-to-air missiles na magiging pangdepensa ng warship, 8 naval strike anti-ship missiles, at nasa 2 triple torpedo launcher. Ang inaasahang magiging katapat ng French-made warship ay ang HDF 3800 frigate ng South Korea. At alam naman nating mahilig sa South Korean-made vessels ang ating Navy, ngunit tumaasa pa rin tayong makukonsidera ang Gowind-class ng France. Porsigidong ang France na magkaroon ng mas malaking parte sa AFP Modernization Program at inimbitahan mismo ni French President Emmanuel Macron si President Bongbong Marcos na bumisita sa France at inaasahang isa sa magiging pangunahing pagdidiskusyonan ay ang patungkol sa defense cooperation ng dalawang bansa at ang kasalukuyang nangyayaring sigalot sa West Philippine Sea. Nakikita ng Europa kung gaano kaimportante ang Pilipinas upang mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa Indo-Pacific region, kaya ganito na lang ang kanilang kagustuhan na mas mapalakas pa ang kapabilidad sa pagdepensa ng ating hukbong sinatahan. Pagdating naman sa Philippine Army para sa Horizon 3, may ino-offer din ang French defense company na Nexter Group na kung tawagin ay LG-1 Mark III 105mm towed artillery para sa towed howitzer project ng Philippine Army. Isa ito sa mga pinaka-latest artillery ng France
at pinakamag-aanakan yon sa iba pang pinagpipilian sa proyekto, kaya angkop na angkop ito sa pangangailangan ng Philippine Army. Kasalukuyan itong nakikipagkompetensya laban sa M119A3 howitzer ng Amerika at Buran Light Towed howitzer ng bansang Turkey, at ang mapipili ang papalit sa mga lumang M101 howitzer ng Pilipinas. Nag-offer din sila noon ng kanilang Caesar self-propelled howitzer na isang 155mm artillery na nakakabit sa 6x6 na military vehicle, ngunit natalo ito ng offer ng Elbit Systems ng Israel na nag-offer ng kanilang Atmos 2000 self-propelled howitzer. At sa mga hindi nakakaalam, ang France din ang sinasabing magkakabit ng mga vertical launch system sa dalawang bagong missile-guided corvettes na in-order mula sa South Korea, at ang vertical launch system na ito ang paglalagyan ng surface-to-air missiles na magiging pangdepensa ng warship. Ang tawag sa mga ito ay MICA missiles na may range ng nasa 20 kilometro at nasa 16 na ganito ang ilalagay sa bawat corvettes na mas magpapalakas ng depensa ng warships laban sa airborne targets katulad na lang ng mga drones, mga papalapit na missiles at iba pang mga papalapit na aircraft. Ang France din ang nag-provide ng mga Mistral Mark III missiles na inilagay naman sa dalawang Rizal-class frigates ng Philippine Navy na nagsisilbi ding pangdepensa laban sa airborne targets, at nasa plano din ang paglalagay ng vertical launch system para sa dalawang barko na ito, at nasa 8 MICA missiles ang inaasahang ikakabit sa bawat warships. Umaasa din tayo na pati ang nasa 6 na patrol vessels na in-order din ng Philippine Navy mula sa South Korea ay lalagyan din ng mga Mistral surface-to-air missiles. At sa papasok na Horizon 3 ng AFP Modernization Program, marami pang pwedeng i-offer na armas ang France para sa Pilipinas, ngunit kinakailangang pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno ang pagbibigay ng mas malaking pondo para sa ating modernisasyon dahil may kamahalan ang mga French-made defense equipment, ngunit masisigurado namang di kalidad at epektibo ang kanilang mga produkto. Nagpahayag din ang French government na handa silang magpautang sa Pilipinas upang mabili ng bansa ang kanilang kinakailangang defense assets, lalong-lalo na ang mga submarines na nagkakahalaga ng 70 bilyong piso.